Mapagpalang araw, nasa huling aralin na tayo ng kursong komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, bahagi pa rin ng unang semestre. At bilang pagtatapos, wawakasan natin ito sa aralin 7 na pinamagatang kakayahang komunikatibo. Kung maaalala, ang kakayahang komunikatibo ay binubuo ng magkakaugnay na kakayahan. Narito ang 4 na kakayahan: partikular ang kakayahang linguistic, sociolinguistic, pragmatic at discoursal. Sa kursong ito, pinagtuunan natin ng pansin ang linguistic at sociolinguistic. Ngayon, bigyan muna natin ng pagkakaiba ang 4 na kakayahan para mas madali nating mapag-ugnay ang mga ito bilang isang kakayahang komunikatibo. Nauna na nating bigyang pagtalakay ang kakayahang sociolinguistic na nagmula sa dalawang pangunahing ideya, ang sosyo na nangangahulugang lipunan o grupo ng tao at linguistic ang sistematikong pag-aaral ng wika. Pangunahing tuon ng sociolinguistic na magamit ng komprehensibo, naaangkop at makabuluhan ang wika sa iba't ibang sitwasyon at konteksto ng lipunan. Ginamit nating balangkas ang framework ni Delheims na tinatawag na speaking. Gamit ang framework na ito, nagagamit natin ng wasto ang wika sa iba't ibang pangangailangan at kalagayan ng lipunan. Samantala, ang pragmatic naman ay nakatuon sa sensibilidad sa kontekstong sosyo-kultural. Dalawang pangunahing ideya muli, sosyo, lipunan, at kultural, iba't ibang gawi o kilos ng tao. Malaking konsiderasyon sa pragmatic na maisaalang-alang muna ang cultural background ng ating kausap sa isang diskurso o komunikasyon. Kaya kailangang maging maalam tayo sa norms na mayroon ng isang partikular na lugar na pinaglalaanan natin ng diskurso. Discoursal, nakatuon naman ito sa lohikal o magkakaugnay at sunod-sunod na pangungusap sa isang diskurso. Malaking bahagi sa discoursal na bigyan ng pansin kung paano natin sinisikap mapag-ugnay o mapagsama-sama ang impormasyon sa paraang magkakapareho at iisa ang ideyang inilalahad nito. Kaya nga, isinasaalang-alang natin dito ang pagkakaroon ng coherence at cohesion sa isang diskurso. Samantala, ang linguistic naman ay nakatuon sa wastong gamit ng wika. Kaya nakatuon ito sa tinatawag na kakayahang grammatical. At sa pag-aaral ng linguistic, binabalangkas natin ito ayon sa ibinigay na pagpapakahulugan ni Henry Allan Dison sa wika, na ang wika ay isang masistemang balangkas na nagsisimula muna sa tunog, nakalilikha ng unit ng salita, na kapag ang mga salitang ito ay pinagsama-sama, nakalilikha ng pangungusap, at ang pangungusap na gagamitin mo sa palitan ng impormasyon ay makalilikha ng diskurso. So gamit ang balangkas na phonological, morphological at syntactic, nagiging objektibo ang pagtalakay natin sa kakayahang linguistic. So ito ang pagkakaiba ng 4 na kakayahan. At ang pagkakaibang ito, pag pinagsama-sama natin at nagiging isang buong kakayahan, tinatawag na ito bilang kakayahang komunikatibo. At ngayon, magpapatuloy tayo sa pagtalakay ng kakayahang linguistic bilang sentro ng ating aralin. So, tatlong pangunahing batayan natin sa pag-aaral ng linguistic, ang phonological, morphological, at syntactic. Sa phonological, narito ang mga kaugnay ng impormasyon. Nariyan ang patinig, katinig, cluster at diptongo, at ang pares minimal. Sa morphological naman, tinatalakay dito ang iba't ibang bahagi ng pananalita o sa Ingles ay tinatawag nating parts of speech. Sa syntactic naman, binibigyan natin ng pansin ang istruktura at ayos ng pangungusap. Dito napapasok ang mga ideya katulad ng karaniwan at di karaniwang ayos, mga uri ng pangungusap ayon sa gamit at kayarian. Unahin natin ang phonological. Batay sa description,
Ito ay tumutukoy sa pamilyaridad sa tunog ng wika na nakatutulong din sa pagkilala sa mga salita na bumubuo sa isang wika. Kapag sinabing phonological, dito natin karaniwang iniuugnay ang konteksto ng ponema o ang makahulugang tunog. At ang makahulugang tunog na ito ay nabubuo patay sa mga letrang nakapaloob sa isang alpabeto. Sa kasalukuyan, ang alpabetong ginagamit natin ay tinatawag bilang alpabetong Filipino. Mula ito sa kombinasyon ng dalawang banyagang alpabeto, ang alpabetong Ingles na responsable sa paraan kung paano natin binibigkas ang mga letra ng alpabetong Filipino at ang abesedaryo na responsable naman sa pagdaragdag ng letrang N. Kabuuan ng alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. 23 ang consonant o katinig at 5 ang patinig o vowel. Ang mga letrang ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng makahulugang tunog. Okay? So, yun ang pangunahing tuon ng phonological. Pag-aralan ang mga tunog na nanggagaling sa iba't ibang letra ng tiyak na alpabeto. Pangalawa, ang morphological. Ang morphological naman ay nakatuon sa pamilyaridad sa wikang Filipino ayon sa bahagi ng pananalita, gayon din sa proseso ng pagbubuo ng mga salita. Nagkakaroon tayo ng mga bahagi ng pananalita dahil nakadepende ang mga salitang ito kung paano ginagamit sa pangungusap. Ito ba ay ginagamit bilang identidad ng isang ideya? Ginamit ba ito bilang kilos? Ginamit ba ang salita bilang paglalarawan? Ginamit ba ito para kumonekta ng ideya? O ginamit ito bilang marka para maituring o matukoy kung nasaan ang paksa at ang description nito? So yun yung konteksto ng mga bahagi ng pananalita. Ito ang nagbibigay ng tiyak na gamit at layunin ng salita. 5 ang pangunahing kategorya ng mga bahagi ng pananalita. Nariyan ang nominal na kinapapalooban ng pangalan at panghalip. Pangalawa ang pandiwa. Pangatlo, panuring. Nagbibigay ng turing. Pag sinabing turing, nagbibigay ng paglalarawan o description. Dalawa ang karaniwang ginagamit natin dyan. Nariyan ang pang-uri at pang-abay. Pang-apat, pang-ugnay mula sa salitang ugnay. Bumubuo ng koneksyon. Tatlong pangunahing ginagamit natin, pangatnig, pang-angkop at pang-ukol. At panglima, pananda. Nariyan ang pantukoy at pangawing. Unahin natin ang nominal. Ginagamit natin ang kategoryang nominal para bigyan ng identidad ang pangunahing ideya o paksa ng isang pangungusap. So yung identidad na ito ay maaaring pumapatungkol sa tiyak o hindi tiyak na pagkakakilanlan ng pangunahing ideya. Nariyan ang pangalan o sa Ingles tinatawag natin bilang noun. Kung babalikan natin sa batayang impormasyon patungkol sa wikang Filipino, ang pangalan ay pumapatungkol sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, pangyayari, konsepto at iba pa. So ang pangalan ay pwede nating ikategorya bilang pambalana, pwede rin nating tawagin bilang pantangi. Ang pambalana ay nagbibigay ng pangkaraniwang turing o pangkaraniwang pagkakakilanlan sa isang ideya. Samantala ang pantangi naman ay nagbibigay ng tiyak o specific na pagkakakilanlan sa isang ideya. Sa kabilang banda, ang panghalip naman ang nagsisilbing pamalit sa pangalan. Para maiwasan ang repetition o pag-uulit ng pangalan sa isang pangungusap, gumagamit tayo ng panghalip o pronoun. At mayroon din itong iba't ibang uri. Nariyan ang panao o personal, pamatlig o demonstratibo, interrogatibo, at panaklaw. Halimbawa ng panao o personal, nakadepende ito sa uri ng panauhan. Kung ito ay unang panauhan, gumagamit tayo ng ako, tayo, kami. Ikalawang panauhan, bilang halimbawa ng personal, ikalawa, ikaw, kayo.
Ikatlong panauhan bilang bahagi ng personal, siya, sila, kanila, kanya. Yun yung mga halimbawa nito. Pamatligo demonstratibo ginagamit natin para magturo ng direksyon. Kung ito ay malayo o malapit, doon, dito, roon, rito, dyan, riyan. Interrogatibo ginagamit natin sa pagtatanong, ano, kailan, saan, paano, bakit, gaano. Panaklaw nagpapakita ng walang katiyakang bilang ng datos. Sino man, anuman, kailanman, saan man. Yun yung panaklaw. So lahat ng mga ito ay halimbawa ng panghalip. Ngayon, ituloy natin sa pandiwa. Ang pandiwa naman ay nagsasaad ng kilos. At meron tayong iba't ibang aspekto ng pandiwa. Nakadepende ang aspekto ng pandiwa kung kailan ginanap ang kilos. Kung ito ba ay perpektibo o past tense na nangangahulugang tapos na, kung ito ay present tense o imperpektibo nang ibig sabihin ay ginaganap pa, o future tense na tinatawag sa Filipino bilang kontemplatibo na nangangahulugang gaganapin pa lamang. Nakadepende ang aspekto ng pandiwa sa panahon ng pagkilos o paggalaw. Pangatlo, mga panuring. Narito ang pang-uri at pang-abay. Ang pang-uri ay ginagamit natin para maglarawan ng pangalan o panghalip. Karaniwan, kinakategorya natin ito sa tatlo. Nariyan ang lantay, pahambing, at pasukdol. Ang lantay ay ginagamit natin sa level na ang pang-uri ay naglalarawan lamang ng isang tiyak na paksa. Ang pahambing naman ay nasa level na naglalarawan ang pang-uri ng dalawang paksa na kanyang pinaghahambing. Madalas ginagamitan ito ng salitang mas. Ang pasukdol ay nasa level naman na inilalarawan nito ang tatlong ideya sa paraan na ipinapakita niya ang pinaka na nagtataglay ng pangunahing katangian sa isang pangungusap. No? So, yun ang pagkakaiba ng tatlong level o kategorya ng pang-uri. Ang pang-abay naman ay ginagamitan pa ng paglalarawan na mas marami kaysa sa pang-uri. Sa pang-abay, naglalarawan ito ng pandiwa, kapwa pang-abay, at ng pang-uri. Kinakategorya ito bilang pamanahon, panlunan, pamaraan, at panggaan. Para mas maintindihan, gumamit tayo ng halimbawa. Nariyan ang pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan. Ang pamanahon mula sa salitang panahon, sumasagot ito sa tanong na kailan. Kailan ginawa ang kilos? Halimbawang pangungusap, nagsagawa ng protesta kahapon ng mga Pilipino bilang pagkondena sa lumalalang korupsyon sa Pilipinas. Unang dapat gawin, hanapin muna ang verb o pandiwa. Nasaan ba ang pandiwa sa pangungusap na ito? Ang pandiwa ay ang salitang nagsagawa. Mula sa salitang nagsagawa, ano ang kaugnay na impormasyon na naglalarawan dito? Kung mapapansin sa pangungusap, ang naglalarawan dito ay yung panahon kung kailan ginawa ang protesta. At ito ang salitang kahapon. Sa makatuwid, ang salitang kahapon ay isang halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Sumasagot sa tanong na kailan isinagawa ang protesta. Next, panlunan tayo. Ang panlunan naman ay mula sa salitang lunan. Sa ibang salita ay tinatawag ding lugar. Ito ay sumasagot sa tanong na saan? Saan ba ginawa ang kilos? Sa halimbawang pangungusap natin, nagsagawa ng protesta sa Luneta ang mga Pilipino bilang pagkondena sa lumalalang korupsyon sa Pilipinas. Hanapin muli ang pandiwa at ito ang salitang nagsagawa. Anong kaugnay na impormasyon sa nagsagawa? Ito ba ay pumapatungkol sa panahon, sa lugar, o sa paraan ng pagkilos? Kung mapapansin, sinundan ito ng impormasyon patungkol sa lugar ng Luneta. Dahil ang Luneta ang nagsilbing lugar kung saan isinagawa ang protesta, sumasagot sa tanong na saan. Kaya ito ay isang halimbawa ng pang-abay na panlunan. Pangatlo, pamaraan naman mula sa salitang paraan. Sumasagot sa tanong na paano. Paano ginawa ang kilos? Matagumpay na nagsagawa ng protesta ang mga Pilipino bilang pagkondena sa lumalalang korupsyon sa Pilipinas.
Balikan natin, nasaan ang pandiwa? Nagsagawa. Ano ang impormasyong naglalarawan sa salitang nagsagawa? Ang salitang matagumpay. Ang matagumpay ay naglalarawan kung paano umusad ang kilos ng pagsasagawa ng protesta. Kaya ito ay nasa pang-abay na pamaraan. So ito ang kaibahan ng tatlong pang-abay. Dumako tayo sa pang-apat, mga pang-ugnay. Mula sa salitang ugnay, nagbibigay ng koneksyon o kaugnayan. Mahalaga na napag-uugnay natin ang mga ideya kasi ito ang nagbibigay ng paraan upang mas na magkaroon ng karagdagang impormasyon ng isang diskurso. Importante din na bago tayo gumamit ng pang-ugnay, malinaw muna kung ano ba ang layunin natin sa pangusap. Tayo ba ay nag-uugnay dahil gusto nating magdagdag ng impormasyon, magpakita ng sanhi at bunga, magpakita ng kontradiksyon, ipakita ang magkaagapay na galaw ng impormasyon sa pangungusap at iba pa. Sa ilalim ng pang-ugnay, nariyan ang pangatnig, pang-angkop at pang-ukol. Mga halimbawa ng pangatnig, karaniwan ginagamit ito kapag nag-uugnay tayo ng dalawang salita, parirala o sugnay. Nariyan ang mga salitang at, pati, subalit, ngunit, dahil, datapwat, at iba pa. Sa pang-angkop naman, gumagamit tayo ng kataga. At bago tayo gumamit ng kataga, kinukonsidera muna natin kung ano ba ang salitang sinusundan nito. Kung nagtatapos ba ang salitang ito sa katinig, patinig, o letrang N. Halimbawa ng pang-angkop ay ang mga katagang na, ng, at g. Pangatlo ay ang pang-ukol. Iniuugnay naman ito ang isang pangalan sa iba pang salita. Karaniwan ang gamit ng pang-ukol ay ipakita ang galaw ng impormasyon mula sa pangalan. Kung ang pangalan ba ang pinanggagalingan ng impormasyon o ang pangalan ba ang siyang tumatanggap ng partikular na impormasyon. Halimbawa nito ay ang mga salitang ng o of, ukol sa, para sa, at batay sa. Para mas maintindihan, gumamit tayo ng maikling pagsasanay. Narito ang pagsasanay para sa pang-angkop. Tatlong kataga ang pagpipilian na, ng at g. Nakasaad din ng limang pangungusap. Unang pangungusap, may mga bahay blank bato na nakatayo sa vegan. Ano kaya ang angkop na salitang dapat gamitin bilang pang-angkop sa pangungusap na ito? Tamang sagot para sa unang pangungusap, na. Ginagamit natin ang na kapag ang sinusundan nitong salita ay nagtatapos sa katinig o consonant. Sa halimbawang pangungusap, bahay. Ang bahay ay nagtatapos sa letrang Y, isang katinig. Kaya angkop na gamitin ang katagang na. Pangalawa, 500 blank piso ang sinukli sa kanya ng tindera. Ang salitang 500 ay nagtatapos sa letrang N. So ang mas angkop na gamitin dyan ay ang katagang G. 500 piso. Pangatlo, matamis blank mangga ang karaniwang produktong may pagmamalaki ng Gimaras. Matamis nagtatapos sa consonant na letrang S. Kaya ito ay naaangkop na gamitan ng katagang na. Matamis na mangga. Pang-apat, masyado blank matao sa intramuros ng isagawa ang lakbay-aral. Masyado nagtatapos sa letrang O. Ang O ay isang halimbawa ng patinig o vowel, gaya ng A, E, I, O, U. So ang masyado ay dinadagdagan natin ng katagang N, G. Masyadong matao. At panglima, ang Qatar ay isa sa pinakamayaman blank bansa sa Asya. Ang salitang pinakamayaman ay nagtatapos sa letrang N. Kaya ang angkop na katagang idugtong ay G. Pinakamayamang bansa. So, uulitin ko, kapag gumagamit tayo ng pang-angkop, kinokonsidera natin ang teknikalidad ng salita. Kung ito ba ay nagtatapos sa katinig, patinig o letrang N. Doon depende ang kataga na gagamitin mo bilang pang-angkop. Dumako naman tayo sa pang-ukol at pangatnig. Ang mga pagpipilian, subalit, habang, hinggil sa, ayon sa, upang, at kaya. Una,
Blank Pangulo nararapat ng ipatupad ang bagong batas. Kung kukunin natin ang konteksto ng pangungusap, ang pagpapatupad ng bagong batas ay nanggaling sa Pangulo. Kung Pangulo bilang pangalan ang pinanggalingan ng impormasyon, nararapat gamitin ang pang-ukol na ayon sa. Ayon sa Pangulo, nararapat ng ipatupad ang bagong batas. Pangalawa, blank kasunduan ng pamahalaan at mga rebelde, sisimulan na ang ceasefire. Ang ideya ng pagsimula ng ceasefire ay nanggaling sa rebelde at kasunduan ng pamahalaan. Ang mga pangalang ito ang pinanggalingan ng impormasyon. Kaya naman angkop na gamitan ito ng pang-ukol na hinggil sa. Ikatlong bilang, kumakanta sila ng lupang hinirang, blank itinataas ang watawat ng Pilipinas. Pansinin ng dalawang pandiwa, kumakanta, itinataas. Parehong nagpapakita ng kilos na ginaganap pa. So pareho o sabay na nangyayari ang kilos. Kung sabay na nagaganap ang kilos, marapat na ito ay pag-ugnayin ng salitang habang. Kumakanta sila ng lupang hinirang habang itinataas ang watawat ng Pilipinas. Kaapat, patuloy ang mainit na diskurso sa Kongreso. Blank, hindi pa rin nabibigyang linaw ang detalye sa isyu ng korupsyon. Yung konteksto na mainit ang diskurso sa Kongreso nangangahulugan na mainit o detalyado ang pagbibigay ng talakayan sa issue. Pero kung mapapansin, pumasok dito ang impormasyon na may hindi pa rin nabibigyang linaw. So, ibig sabihin, nagko-contradict, hindi umaangkop ang impormasyon sa isa't isa. Kapag may contradiction, pwede tayong gumamit ng salitang subalit. Patuloy ang mainit na diskurso sa Kongreso, subalit hindi pa rin nabibigyang linaw ang detalye sa isyo ng korupsyon. At panglima, pangunahan ng panalangin ng lahat ng gagawin, blank maging makabuluhan ang resulta nito. So kung mapapansin, nagdudulot ito ng resulta o nagbibigay ito ng posibleng bunga ng kilos. Kung ito ay pumapatungkol sa bunga o resulta, marapat na gumamit ng salitang upang. Pangunahan ng panalangin ng lahat ng gagawin upang maging makabuluhan ang resulta nito. Lahat ng mga ito ay halimbawa ng pangkukol at pangatnig. Uulitin ko, alamin muna ang layunin ng salita sa pangungusap. Alamin muna ang layunin ng mga iniuugnay na impormasyon bago tayo maglapat ng angkop na pangukol at pangatnig. Panglima, para sa morphological, ay ang mga pananda. Ito yung mga tanda o marka na nagbibigay ng indikasyon kung nasaan ang pangalan, panghalip, simuno, at panaguri sa pangungusap. Ang pantukoy ay ginagamit natin para matukoy o malaman kung nasaan ang pangalan at panghalip. So, karaniwan sa mga halimbawa ng pantukoy ay ang mga salitang si, sina, ang, at ang mga. Pangawing ginagamit natin para ikawing o iugnay ang paksa o simuno at ang panaguri. Nag-iisa lang ang halimbawa ng pangawing at ito ang salitang ay. Okay? So, eto na kabuuan ang mga bahagi ng pananalita. Tandaan, 5 ang kategorya nito. Nominal, pandiwa, panuring, pangugnay, at pananda. At para masigit nating mataya ang inyong kaalaman at komprehensibo bang naintindihan ang mga impormasyon, magkaroon pa tayo ng kasunod na pagsasanay. Nakalaan ang isang pangungusap. Ang hamon ay tukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang kinapapalooban ng bawat salitang nakapaloob sa pangungusap. So mayroong 6 na salitang nakasalungguhit. Una, ng, pangalawa, Pilipino, pangatlo, ang, pang-apat, ng, panglima, bumisita, at pang-anim, Santo Papa. Tukuyin ang bahagi ng pananalita para sa bawat salita. Maaari ninyong practicein ito sa bahay o i-post muna ang video na ito para subuking sumagot. At ngayon, magpatuloy tayo.
Narito ang mga bahagi ng pananalita na naaangkop ng ay ginamit natin sa pangungusap bilang pang-ukol. Kung mapapansin, ang kilos ay pumapatungkol sa Pilipino. Ang konsepto ng pagmamalaki ay nanggaling sa mga Pilipino. Kaya ito ay pang-ukol. Ang salitang Pilipino naman ay pangalan, nagbibigay ng pantanging ngalan ng isang lahi. Ang ay isang halimbawa ng pantukoy, nagbibigay ng tanda kung nasaan ang simuno. Pangatnig ng namahaba, pumapatungkol naman ito sa pag-uugnay ng dalawang impormasyon sa pangungusap. Bumisita. So ito ay perpektibo, tapos na. Nagpapakita ng kilos o galaw, isang halimbawa ng pandiwa. Santo Papa, pangalan. Mapatungkol sa tiyak na identidad ng isang tao. So ito ang isang halimbawa ng pagtutukoy na posibleng maging hamon din sa magiging ikalawang markahang pagsusulit ninyo. Okay? So bilang pagwawakas, dumako tayo sa syntactic. Ang syntactic naman ay nakatuon sa pagkakabuo ng mga parirala, sugnay, at pangungusap. Nagkakaroon ng pagkakaiba ang tatlong ito depende sa kung paano nahihinog ang impormasyon o ideya sa isang hanay ng salita. Unahin natin ang parirala o phrase. Ang phrase o parirala ay lipon ng mga salita na walang simuno at panaguri. Wala rin itong buong diwa o kaisipan. Karaniwan binubuo ito ng dalawa, tatlo o apat na salita. Pero wala itong isang buong diwa. Ang sugnay o clause sa Ingles ay grupo o lipon din ng mga salita na maaaring may simuno, maaaring may panaguri, pero hindi pa rin buo ang diwa. Karaniwan, kinakategorya ito bilang sugnay na nakapag-iisa o sugnay na hindi nakapag-iisa. Samantala, ang pangungusap naman ay grupo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay mayroong bahagi na simuno at panaguri. Para mas maintindihan, gamitin natin ang halimbawa. Unahin natin ang parirala. Halimbawa, sa loob ng klase, binubuo ng apat na salita, pero wala pa rin itong isang buong diwa. Ang parirala, kapag dinagdagan mo ng karagdagan pang parirala, pwede ito makalikha ng sugnay. Sa loob ng klase, nagsagawa ng pananaliksik. Pero wala pa rin itong isang buong diwa. Hindi binigyan ng pansin kung sino ang gumalaw o sino ang kumilos patungkol sa pananaliksik. Ngayon, kapag dinagdagan mo pa yan ng karugtong na parirala o sugnay, pwede na itong makalikha ng isang buong pangungusap. Sa loob ng klase, nagsagawa ng pananaliksik ang mga mag-aaral. Mayroon ng konteksto ng lugar, may konteksto ng kilos, at mayroong gumaganap ng kilos. Tandaan, mula sa tunog na tumutulay sa pagbubuo ng mga salita at angkop na pagbabaybay at patungo sa mga pag-uugnay sa mga salitang ito upang makabuo ng makabuluhang mga pangungusap, tiyak na mas magiging epektibo ang mga pahayag kung tayo ay pamilyar sa paggamit ng Filipino sa mga konbensyon ng tunog, salita at pangungusap. So hindi lamang sapat na komprehensibo tayo sa ating ipinapahayag na impormasyon, mahalaga rin na ginagamitan natin ito ng wastong gamit ng salita. Mahalaga rin na umuugnay pa rin tayo sa gramatika at sa wastong pagbabaybay at paggamit ng mga bantas para ang gamit ng wikang Filipino ay hindi lamang sa konversasyon, mas magamit natin ito sa mataas na level ng diskurso. Mas maisulong natin ang intelektualisasyon ng wika. At bilang pagtatapos, bakasan natin ito sa isang pangungusap. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung mapapansin, ang pangungusap na ito ay nagtataglay ng mga salitang may pagkakamali. So may mga maling salita dito, may mga kulang na bahagi na kailangan ninyong iwasto. Ano kaya ang pagwasto na pwede nating ilapat sa pangungusap na ito? So maaari nyo munang simulan o ipagpatuloy
ang pagsasanay na ito sa inyong papel. Pwede nyo munang i-post ang video na ito at subukang iwasto ang nasabing pangungusap. Ngayon, alamin na natin ano ba ang tamang pagkakagamit ng ideyang nakapaloob. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, binigyan na natin ng kapitalisasyon, capital D para sa Diyos. Kailangan itong bigyan ng malaking letra dahil tinatanggap natin sa etika ng wikang Filipino na ang salitang Diyos ay pantanging ngalan ng isang persona. Kailangan din maglagay ng kuwit. Ang kuwit ay indikasyon ng paghihiwalay ng ideya sa isa't isa. Ang na at sa ay magkaugnay na salita base sa pangungusap. Nagpapakita ito ng lugar o ng posisyon ng isang kilos, nasa. At syempre, tinatapos natin ito sa tuldok bilang indikasyon na tapos na ang diwa ng impormasyon. Okay? So lahat ng ito na tinalakay natin ang magtatapos ng ating kursong komunikasyon. Nawa ay naging makabuluhan ang paglalaan ninyo ng panahon para sa ating talakayan. Ipagpatuloy ang iba pang mga gawain sa ating Quipper task na naka-assign sa inyong account. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.